Anak, bakit hindi ka muna matulog? Mamaya pa tayo makakarating sa laot. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na kasing sumama sa amin sa pangingisda eh. Tay, bakit po ba kailangan niyo pang magsama ng maraming kalalakihan? Saka, ang laki po ng bangka natin, oh. Nagtataka lang po ako eh. Pwede naman pong tayo lang ang mangisda eh. Hindi naman po natin kailangan na magsama ng marami. Para naman pong sasabak tayo sa gera nito eh. Aba, hindi pwede yun anak. Hindi ko kakayanin manghuli ng mga isda kung dalawa lamang tayo, Koko. Kailangan natin ng 6 na tao sa pangingisda. Pero tay, bakit kailangan pa po natin gumamit ng dinamita? Paano po kung mahuli po tayo ng mga Coast Guard? Di huli po tayo. Makukulong tayo nun. Isa pa, hindi ko po maintindihan kung para saan po ang mga binibili niyong maraming uling. Samantalang nagpapatakbo sa balangay natin ay layag at sagwan lang. Hindi ko po kasi naiintindihan eh. Ano ka ba naman, Koko? Huwag mo nang pinakikialaman ang diskarte ko. Kaya nga tayo lumalayo sa isla para hindi nila marinig ang ingay ng mga dinamita. Anong gusto mo? Pabayaan ko na lang na mamatay kayo sa gutom, ganun ba? Sa ito lang ang alam kong kaya kong ibuhay sa inyong mag-ina eh. Bakit po kasi ayaw niyo pa akong payagang magtrabaho sa Maynila eh? Sus! Pinaligoy-ligoy mo pa ang usapan. Doon din naman pala papatak ang pag-uusap natin. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, Koko? Hindi ba't sinabi kong ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo? Nang hindi ka matulad sa akin na pangingisda lang ang ibinubuhay sa pamilya. Tay, ayoko lang naman po kasi na tayo po ang maging dahilan ng pagkasira ng karagatan. Hindi po kasi maganda ang pakiramdam ko sa dagat. Para po bang mayroong panganib na naghihintay sa atin? Tumigil ka na nga. Mamalasin tayo niyan eh. Napaka-negative mo. Sige na, sige na. Ang mabuti pa ay matulog ka na. Gigisingin na lang kita mamaya kapag nasa laot na tayo. Saka pwede ba? Tanggalin mo na yung nervyos mo sa dibdib ba? Pati ako nahahawa sa iyo eh. Kailangan ko pang ihanda ang balangay. Ang balangay ay isang sinaunang bangka ng Pilipinas. Nakilala bilang isa sa mga pinakamatandang uri ng sasakyang pandagat sa ating bansa. Gawa ito sa kahoy, karaniwang mula sa malaking punong kahoy, gaya ng lawaan o ipil. Pinagdudugtong gamit ang dowels. Ang dowels ay mga maliliit na patpat o silindrong kahoy, plastik o metal na ginagamit bilang pagdugtong o pampalakas sa paggawa ng muebles, kahoy na struktura o iba pang mga bagay. Kasama ang suporta ng tali. Hindi ginagamitan ng pako, kaya mas matibay sa tubig alat. Mahaba at malapad, maaaring umabot ng 15 hanggang 25 metro ang haba at makakasakay ang 40 tao o higit pa. Minana pa yon ng kanyang ama sa lolo nito noong 1970. Pinaandar ito sa pamamagitan ng sagwan at layag. Gawa sa hinabing tela o dahong karaniwang abaka o buri. Kapag hinipa ng hangin, ito ang nagtutulak sa balangay upang gumalaw ng mas mabilis at mas malayo nang hindi masyadong gumagamit ng sagwan. Depende yun sa direksyon ng hangin o lakas ng agos. Sa ngayon ay bihira na ang mga ganitong mga sasakyang pandagat. Kaya naman, sa kanilang baryo, ang kanyang amang si Mang Ramon na lang ang may ganong sasakyan. Nagamit na rin noon ng mga ninuno nito ang balangay sa paglalakbay, kalakalan at pakikipagdigma sa kapwa-pulo. Pero sa ngayon ay ginagamit na lamang nila ito sa pangingisda. Kaya lang, ang gawain ng kanyang ama ay iligal. Nanghuhuli ito ng isda sa pamamagitan ng pampasabog o dinamita. Kaya hindi maiwasan ni Coco ang hindi mag-alala sa tuwing nangingisda
ang kanyang ama. Kaya sumama siya rito dahil palagi siyang nag-aalala. Umalik sa kasalukuyan ang nag-iisip na diwa ni Coco nang marinig nila ang mga sigaw ng mga lalaking kasama nila sa balangay. Tay, nagkakagulo po mga kasama natin. Aba, bakit kaya? Diyan ka lang anak ah. Hindi na hinintay pa ni Mang Ramon na sumagot ang kanyang anak na si Coco. Nagmamadali na itong sumilip sa tubig. Kaya naman, naisip ni Coco na tignan ng paligid, pati na rin ang laot. Nagtataka siya kung bakit kakaiba ang galaw ng tubig. Ganon din ang paghampas ng malalaking alon sa kanilang balangay. Lumamig bigla ang simoy ng hangin. Sumisipol na parabang isang banta na merong panganib na parating. Sa tulong ng maliwanag na sikat ng buwan, ay malinaw niyang naaaninaw ang nangyayari sa paligid. Mas lalong lumakas ang sigawan ng mga tao. Kulang na lang ay itaob ang kanilang sasakyang pandagat. Dahil sa hindi maintindiang sungit ng panahon, pinagmasdan ni Coco ang kanyang ama. Abala ito sa paghila ng malalaking lubid na ibinababa nila sa tubig. Yun ang pinakaangkla ng balangay upang mapigilan ang paggalaw ng sasakyan. Itiniklop ang mga layag at nag-aalalang napatanaw sa laot. Maya-maya pa ay bigla silang nakarinig ng kakaibang huni sa tubig. Tila natigilan ang 11 mga kalalakihan sa ibabaw ng balangay. Bigla rin ang pagtigil ng paghampas ng alon at nawala rin ang lakas ng hangin. Ngunit ang kakaibang huni ay nanatili. Dala ng pag-aalala ay lumapit si Coco kay Mang Ramon. Tay, ano po nangyayari? Hindi ko alam anak kung bakit biglang nagkaganyan ng panahon. Wala namang bagyo. Hindi rin ako sigurado kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Lumakas ang alon at halos ilubog ang ating sasakyan ng malalaking ipo-ipong tubig. Sa tingin ko anak, nasa ibang direksyon tayo ng laot. Ngayon lang po nagkaganito ang dagat taya. Oo anak, tama ka. Ang alam ko, isa yung masamang pangitain o babala ng dagat para sa atin. Kung ganun po tay, kailangan na po natin bumalik sa bahay. Huwag na po tayong tumuloy tay. Kanina ko pa po talaga nararamdaman na parang kakaiba po ang paligid eh. Umalis na po tayo rito. Umuwi na po tayo. Hindi na natapos pa ni Coco ang kanyang mga sasabihin nang biglang sabay-sabay na namatay ang kanilang mga gasera. Nasira ang mga taklob nito at napuno ng pag-angil ang paligid. Isang kakaibang tinig ang kanilang narinig. Para bang nakakonekta sa kanilang puso. Ramdam na ramdam niya ang paggalaw ng kanilang balangay. Biglang sumigaw si Mang Ramon. Tila kampana yun sa kanyang pandinig dahil bakas ang takot sa boses ng kanyang ama. Mga kasama, ibaba mga sibat. Ihanda ang batong apoy. Bilisan nyo, nariyan na sila. Tay, sino sila? Ano po sinasabi nyo? Mga isda anak, maraming isda. Mayaman na tayo kapag nakahuli tayo ng kahit isa lang. Hindi maitago ang kaligayahan sa muka ng kanyang ama. Samantalang ang iba naman nilang kasamaan ay bakas ang takot at pag-aalala. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit bigla rin ang kabang bumundol sa kanyang dibdib. Parang merong kakaiba na nangyayari sa paligid. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak ng batong apoy. Lumiwanag ang paligid dahil sa ningas ng mga bato na inihulog sa tubig. Yun marahil ang dahilan kung bakit maraming uling ang nagagamit ng kanyang ama sa tuwing naglalayag at nangingisda ito. Ang batong apoy ay isang pandigman sandata
na itinutulak ng tao sa loob ng ilalim ng balangay bago ipapagulong pabagsak sa tubig. Dala ng pagtataka ay napatakbo si Coco sa gilid ng balangay at tinignan niya kung bakit ganun na lamang ang pagkakagulo ng mga taong kanilang kasama. Dahil anino lang ang nakikita niya sa tubig. Alam niyang kakaiba ang mga ulo na nakalitaw sa ibabaw ng tubig. Hindi yun mga isda, kundi pare ring tao na nakaabang sa pagbagsak ng mga bolang apoy. Ko, ano to? Ano kaya mga nakikita kong to? Mga isda kaya to? Imposible namang may ulo sila na parang tao. Coco, umalis ka sa gilid ng balangay. Huwag mo silang titignan. Sa pagharap ni Coco sa kanyang ama, ay nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Kanya-kanya ng dala ng mga sibat at bato na may nagbabagang apoy. Inaasinta nila ang mga nilalang na nasa tubig. Lahat ay hindi malaman ang gagawin. Hindi makagalaw si Coco dahil hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari. Sa muling paggalaw ng balangay ay nawalan ng balanse sa katawan si Coco. Bumagsak siya sa sahig, kasunod ng pagtama ng matulis na bagay sa kanyang likod. Gumuhit ang sakit sa kanyang kalamnan. Naramdaman niya ang tila tinik na dahan-dahang bumabaon sa kanyang laman. Halos kapusin siya ng kanyang paghinga. Mabuti na lang at merong isang anino na biglang pumasok sa loob ng kanilang bangka. Inalaban nito ang nilalang na tumusok sa kanyang likod. Yun marahil ang dahilan kung bakit biglang nagkagulo ang kanilang mga kasamaan. Isa lang ang ipinagtataka ni Coco. Ang hindi maintindiang pag-angil ay hindi huni ng isda, kundi huni ng mga halimaw na nakatira sa dagat. Kaya natitiyak niyang kakaiba ang nilalang na biglang sumalakay sa kanilang sasakyan. Napansin ni Coco na nakikipagpambuno sa nilalang ang aninong tumulong sa kanya. Dahil madilim, hindi niya matiyak kung anong klaseng nilalang ang nagligtas sa kanya. Nanlalabo na rin ang kanyang mga mata. Biglang naparalisa ang kanyang buong katawan. Tila ba may lason na pumasok sa kanyang sugat. Habang si Mang Ramon naman ay abala sa pakikipaglaban sa aninong nakikita niya sa ibabaw ng balangay. Hugis tao at sa pagdako ng kanyang paningin sa kalahating katawan ng nilalang ay bigla naman siyang nawalan ng malay. Hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Kinabukasan ay nagising ang natutulog na diwa ni Coco sa malakas na boses ng mag-asawa. Nagtatalo ang mga ito sa labas ng kanyang silid. Galit na galit ang kanyang inang si Aling Sinaida sa nangyari sa anak. Tigilan mo na nga ako, Sinaida. Abay, nangyari na eh. Wala na tayong magagawa ron. Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa anak natin. Ang hirap kasi sa'yo, palagi mo nalang pinalalaki ang gulo. Pambihira ka naman, oo. Ginawa ko naman ng lahat para maiuwi siya ng ligtas dito. Eh, ano pa bang nirereklamo mo? Ngunit mas nangibabaw ang malakas na boses ng kanyang inang si Aling Sinaida. Sinabi nito na itigil na ang pangingisda at maghanap na lamang ng ibang pagkakakitaan. Pero mas lalong nagalit si Mang Ramon. Nagdabog pa ito sa asawa. Kaya kahit masakit ang katawan ni Coco, ay bumangon pa rin siya at bumaba ng kanyang katre. Nakita niyang may benda ang kanyang dibdib. Makirot ang sugat niya sa likod. Ngunit pinilit niya na maglakad. Habang naririnig pa rin ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Wala kong ibang alam na trabaho, Sinaida. Alam mo yan. Nakilala mo ko, mangingisda na ako.
Kaya wag mo kong uutusan sa diskarte ko sa buhay. Ayoko lang na makaranas kayo ng gutom. Kahit 18 taong gulang na ang anak natin, ang gusto ko, galing pa rin sa mga pinaghirapan ko ang ipapakain ko sa inyo. Kaya kung maaari lang, Zenaida, ayoko na itong pag-usapan pa kahit kailan. Basta ang alam ko, nakaligtas kami ng anak mo. Tapos, magpasalamat na lamang tayo at wala talagang nangyaring masama sa amin. Pambihira ka. Kaya aga-aga, pinapainit mo ang ulo ko. Hindi na narinig pa ni Coco na sumagot ang kanyang ina. Napuno ng katahimikan ang paligid. Habang ang maririnig na lamang ay ang langit-ngit ng ingay ng saig sa ilalim ng kanyang talampakan. Dahan-dahan ang kanyang pagakbang papalapit sa nakasarado niyang pintuan. Hinawakan niya ang seradura at dahan-dahang hinila ang pinto. Bumukas ang pintuan at tumambad sa kanyang paningin ang nakaupong si Mang Ramon sa harap ng lamesa, habang si Aling Zenaida naman ay nakatayong nakaharap sa lababo. Alam ni Coco na kakaiba ang naging karanasan nila ng gabing yun. Kaya naiintindihan niya kung bakit ganun na lamang ang galit ng kanyang ina sa kanyang ama. Masyado siguro itong nag-aalala dahil nasugatan siya sa kanyang likod. Tay, ano pong nangyari? Magkasabay ang mag-asawa sa paglingon sa kanyang gawi. Napatayo si Mang Ramon at halata ang pag-aalala sa mukha nito. Agad itong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos naman na po ang pakiramdam ko. Bakit po ba kayo nagtatalo ni nanay, tay? Wala naman po nangyaring masama sa akin eh. Ano po bang nangyari kagabi? Wala. Wala namang masamang nangyari, anak. Bigla ka lamang nawalan ng malay kagabi nang rumagasa ang maraming malaking isda. At tinamaan ka nila ng buntot sa likod. Mabuti na lang at hindi naman malalim ang sugat mo. Tay, alam ko na po. Kakaiba ang mga nilalang na nakita ko kagabi. Tay, hindi po sila mga isda. Sigurado po ako ron. Ano bang nilalang ang pinagsasasabi mo, anak? Mga isda lang yun. Saka, hindi ko inaasahan na bigla kang tatamaan ng matulis na buntot ng isda sa likod mo. Nang mawalan ka ng malay, agad din naman silang nawala at naitaboy namin. Kaya huwag kang mag-isip ng ibang nilalang ang nakita mo. Madilim ang paligid, anak. Kaya akala mo, mga kakaiba sila. Pero tay, sigurado po ako sa nakita ko. Kung hindi nga po ako iniligtas ng nilalang na biglang lumitaw sa likuran ko, baka napahamak na po ako. At nakita ko rin po kayo na nakikipaglaban sa nilalang na sinasabi ko. Saka bakit kailangan niyo pong gumamit ng apoy na bato kung mga isda lamang po ang sumalakay sa atin kagabi? Sige nga po, tay. Anak, masyadong madilim ang paligid natin kagabi. Nagkakamali ka lang sa nakita mo. Baka epekto lang yun ng laso ng palikpik ng isda. Ang mahalaga naman, walang nangyari sa'yo. Talagang nawalan ka lang ng malay kagabi. Yun ang totoo. Hindi na ipinagpilitan pa ni Coco sa kanyang ama kung ano ang talagang mga nakita niya. Pero sa isip niya, alam niya na merong kakaiba sa laot. Kaya hindi na lamang niya kinulit si Mang Ramon habang ang kanyang ina ay ipinagpatuloy ang paghuhugas ng plato sa lababo. Hindi siya nito tinitignan at isa yun sa dahilan kung bakit naiisip niyang merong hindi sinasabi sa kanya ang kanyang ama. Yun ang kanyang palatandaan kapag may itinatago ang mga ito sa kanya. Lalo na si Aling Zenaida na hindi kayang magsinungaling sa kanya. Tay, gano'n na po ba kayo katagal na nangingisda? Aba, bakit naman pati yan naitanong mo pa, Coco? Gusto ko lang po talagang malaman kung bakit ang paraan ng panghuhuli niyo ng isda ay ganun. Nag-aalala lamang po ako na baka nagagalit na po sa atin ang karagatan, kaya umaahon na sila sa dagat.
Sus, ayan ka na naman sa mga paganyan-ganyan mo eh. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang mag-iisip ng mga ganyan, anak? Kaya kung ano-ano na lamang ang nangyayari sa atin eh. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi lang po talaga mawala sa isip ko ang mga nangyari sa atin kagabi. Kahit ano pa pong sabihin nyo, hindi ko po talaga magawang paniwalaan kung totoo ba yung sinasabi nyo. Kalimutan mo na ngayon. Ang mahalaga nakaligtas ka. Sige na. Magpahinga ka na muna. Saka na lamang tayo mag-usap. Kailangan ko pang pumunta kay Kapitan para magbigay ng konting pampalubag loob para malakas ang kapit sa barangay. At isa pa, huwag ka na munang pupunta ng dagat ha, para mamingwit ng isda. Sumulyap si Mang Ramon sa gawi ng kanyang asawa nang mahalata nito na masama pa rin ang loob ni Aling Zenaida ay hindi na nito nilapitan ang kanyang ina. Zenaida, bahala ka na rito ha. Baka gabi na akong makauwi. Sasama pa ako kay Kapitan para magronda sa kagubatan. Ikaw naman, Coco, huwag ka na munang umalis. Lalo na kapag gabi. Delikado ngayon. Lalo pat balitang-balita sa buong barangay ang tungkol sa pagkawala ng mga mangingisda. Baka mamaya niyan pumunta ka pa ng laot ng mag-isa. Kakaiba mga isda ngayon. Masyadong agresibo. Hinintay ni Coco na makaalis ang kanyang ama na si Mang Ramon bago niya kinausap ang kanyang ina. Nay, aalis po ako mamayang gabi. Huwag na lamang po ninyong sabihin kay tatay ha. Bala ko po sanang manghuli ng isda ngayon. Gusto ko rin pong malaman kung anong klase bang isda ang sumalakay sa amin kagabi. Hindi ko lang po talaga kayang umalis nang hindi nakakapagpaalam sa inyo, Nay. Napabilis ang pagharap sa kanya ni Aling Zenaida dahil sa kanyang mga sinabi. Bumakas sa mukha nito ang pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at nakiusap na wag na siyang pumunta sa dagat. Hindi raw nito kaya kung merong mangyayaring masama sa kanya. Lalo pa at yun ang mahigpit na bilin ng kanyang ama. Nay, dati ko naman po itong ginagawa kapag wala si tatay. Bakit ngayon po bigla kayong nagkakaganyan? Nay, may alam po ba kayo sa mga nangyari sa amin kagabi? Ang totoo po, hindi ako naniniwalang mga isda ang umatake sa amin kagabi. Sigurado ako na merong inililihim sa akin si tatay. Lumikot ang mga mata ni Aling Zenaida at binitiwan ito ang kanyang mga kamay. Nakiusap ito na kung maaari ay wag na siyang tumuloy sa laot para mangisda. Hindi raw nito alam ang totoong nangyari sa kanila sa laot. Basta't ang alam daw ng kanyang ina ay umiiwas daw muna siya sa dagat. Pasensya na po pero hindi po ako mananahimik lang sa isang tabi, Nay. Sige po, magpapahinga na lamang po muna ako sa kwarto ko. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Aling Zenaida. Gusto pa sana nitong magsalita pero tumalikod na si Coco. Ngunit sa isip niya ay hindi siya maaaring manahimik hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang mga nilalang na nakita niya kagabi. Kaya naman, sinamantala ni Coco ang pagkakataon para makapunta sa laot. Sa bintana siya dumaan para isipin ng kanyang ina na nagpapahinga lamang siya sa kanyang silid. Kailangan kong umalis habang wala si tatay para makabalik kagad ako sa bahay. Teka, magdadala na lang ako ng kawil para kung sakaling mahuli ako ni tatay ay meron akong maidadailan kung bakit ako nagpunta sa dagat. Tama! Yun na lang ang gagawin ko. Maingat na bumaba ng bintana si Coco. Magaan din ang paghakbang niya papalayo sa kanilang bahay. Habang tinatahak ang daan papunta sa dalampasigan ay panay pa rin ang linga niya sa paligid. Kailangan niya munang dumaan sa maliit na kubo para kunin ang sagwan at ang kawil. Pagtapat niya sa pinto ay sumulyap muna siya sa kanilang bahay bago tuluyang pumasok sa loob ng kubo. Sumalubong sa kanyang pang-amoy
ang malansang singaw ng kubo. Ganon din ang malaking drum na merong butas-butas na bilog ang takip. Kulay asul yun na ngayon lamang niya nakita. Ngunit hindi niya yun pinansin. Ipinagpatuloy niya ang pagkuha sa kanyang mga gamit. Nang maihanda na niya ang mga gagamitin sa pangingisda, ay maingat niyang isinara ang pinto. Saka malalaki ang hakbang ng paa na pinuntahan niya ang pangpang ng dagat, kung saan ay naghihintay naman sa kanya ang maliit na bangkang demotor. Mabilis ang kanyang pagsakay sa bangka, sabay hila sa makina ng sasakyan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina sa kanya mabilis na pinaandar. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil ngayon lamang siya tumakas sa kanyang ina. Ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang malaman kung ano ang nakita niya ng gabing yun. Pagkalipas ng 1 oras na paglalayag, ay alam niyang nasa gitna na siya ng dagat. Kaya naman, sinubukan niyang ibaba ang kawil para manghuli ng isda habang naghihintay na makakita ng kahina-hinalang kilos sa karagatan. Nilagyan niya ng pain ang kanyang kawil, saka inihanda ang pamimingwit ng isda. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang naramdaman ni Coco ang paggalaw ng kanyang kawil. Tila merong humila na isda sa kanyang hawak na kawayan. Ang kawil na gamit ni Coco ay gawa sa nylon o PC. Nakatali yun sa bilog na kawayan na kasinlaki lamang ng daliri ng kamay. Kaya naman, mabilis niyang itinaas ang kanyang kawayan. Pag-angat niya ay nagulat siya sa kakaibang isda na pumatak sa kanyang bangka. Pakawag-kawag ang matingkad na kulay asul na isda hanggang sa biglang huminto ito sa paggalaw. Diyos ko! Anong klaseng isda to? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng isda. Teka, hindi naman to tambakol. Hindi rin naman lapo-lapo. At lalong hindi rin naman bangus. Anong uring isda to? Nanlalaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa makintab na kulay asul na isda na pumasok sa kanyang bangka. Dahan-dahan niyang hinawakan ng isda at hindi na yon gumagalaw. Habang ang kawil ay nasa bibig pa rin ito, saktong natanggal ang kawil sa bibig ng isda. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Lumakas din ang alon ng dagat na halos itaob na ang kanyang sinasakyang bangka. Ganon din ang naramdaman niya kagabi nang sinalakay sila ng mga nilalang. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, kasabay ng pagdagundong ng ingay ng kulog at kidlat sa kalangitan, kasunod ng pagpatak ng ulan sa kanyang bangka. Kaya naman, napilitan na siyang paandarin ang makina ng bangka para makaalis na kagad sa lugar na yon, habang ang isda ay nasa kamay niya pa rin. Pagkalipas ng 1 oras, ay ligtas naman siyang nakauwi sa kanilang bahay. Walang ulan at wala rin ang malakas na hangin. Pambihira naman, oo. Akala ko pa naman makikita ko na ang mga nilalang na sumalakay sa amin kagabi. Parang pinauwi lang ako ng ulan kanina. Ay nako, siguro dahil na rin dito sa nahuli ko. Parang kakaibang isda eh. Teka, kailangan malinisan ko to. Mukhang masarap naman ang lasa ng kakaibang isda na to eh. Sayang, at namatay lang. Hindi mo na umuwi sa kanilang bahay si Coco. Diretso siya sa maliit na bahay na ginawa nilang tambakan ng mga gamit nila sa pangingisda. Balak niyang linisin muna ang isda bago umuwi. Pagpasok niya sa maliit na kubo, ay agad niyang nilapitan ang maliit na lababo. Dati nilang bahay ang kubo na yon, bago sila lumipat sa malaking bahay. Habang inihahanda niya ang isda,
ay meron siyang kakaibang nararamdaman sa loob ng kubo. Pakiramdam ni Coco ay merong nakatingin sa kanya. Kaya naman, panay ang linga niya sa kanyang paligid. Ngunit wala naman siyang napapansin na ibang taong naroroon, maliban sa nag-iisang drum na nakatayo sa gitna. Baka guni-guni ko lang yun. Ang mabuti pa, simulan ko na lang ang paglilinis ng isda. Kesa naman masayang to at itapon lang. Muling sinulyapan ni Coco ang hawak niyang isda at sinimulang hiwain ang tiyan nito. Sa kanya inilabas ang mga bituka ng kulay asul na isda. Ngunit bigla siyang nagulat dahil ang matingkad na kulay asul na isda ay naging kulay itim. Nawalan ng buhay ang kulay nito. Hindi siya makagalaw at hindi niya maipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Gumapang ang takot sa kanyang katawan at bigla siyang nag-alala sa itsura ng kakaibang isda na nahuli niya. Naknang, ano to? Paano nangyari yun? Diyos ko, paano nagkaganito? Nawala ng kulay ang isda. Ano ba talagang klaseng isda to? Huwag ko na lang kayang kainin to. Baka mamaya may lason pa to't mamatay ako. Akma na sanang itatapon ni Coco ang isda nang maramdaman niya sa kanyang mga kamay ang matigas na bagay sa loob ng bituka ng isda. Dali-dali niyang binuklat ang bituka at nalantad sa kanyang paningin ang kakaibang kulay berdeng bato. Sa isip niya ay isang uri yun ng diamante na kung tawagin ay emerald. Matagal niya ng pangarap na makakita ng ganong klaseng bato dahil maaari na silang makaalis sa lugar na yon at matitigil na ang kanyang ama sa iligal nitong pangingisda. Pero hindi rin niya lubos maisip kung paanong nagkaroon ng emerald sa bituka ng kulay asul na isda. Dala ng matinding pagkasabik ni Coco na malaman kung totoong emerald yon ay pinagmasdan niyang mabuti ang bato sa ere. Sinipat niya to sa liwanag at kumislap sa kamay niya. Ano kaya kung gawin ko na lang tong kwintas? Pero hindi pwede. Kailangan namin ng pera ngayon para makaalis na kami sa lugar na to. Diyos ko, kapag nagkataon, mayaman na kami. Jackpot! Habang abala si Coco sa pagsipat ng bato sa ere, ay bigla siyang nakaramdam ng sakit. Pagkapaso at malakas na kuryenteng gumapang sa kanyang katawan. Nabitiwan niya ang bato at bumagsak yun sa lupa. Pero ang sakit ng pagkapaso ay tila nararamdaman pa rin niya sa kanyang mga kamay. Biglang nanginig ang kanyang tuhod. Nagtataka siya sa kanyang naramdaman. Tila ba merong bumalot na malakas na bultahe ng kuryente sa kanyang katawan. Sinundan niya ng tingin ng bato at naghanap siya ng basahan na magagamit niyang pansapin para damputin ang bato. Dala ng takot ay maingat niyang kinuha ang bato. Gamit ang nakuwang basahan ay inilagay niya yon sa kanyang bulsa. Umaasa pa rin siya na ang batong nakuha niya ay isang emerald. Ang emerald ay isang uri ng mamahaling bato na kulay berde. Kadalasang ginagamit ito sa paggawa ng alas gaya ng singsing, kwintas o hikaw. Ang mga mataas ang kalidad na emerald ay may malalim at matingkad na berde na kulay at kadalasang galing sa Colombia, Zambia at Brazil. At kapag nagkataon ay siya ang kauna-unahang magkakaroon ng emerald sa kanilang baryo at nakuha pa niya sa bituka ng kulay asul na isda. Napaatras si Coco at nabanggaan niya ang kulay asul na drum. Bumagsak ang bagay na yon sa lupa. Akala niya tubig ang laman nun, ngunit nang marinig niya ang boses ng isang lalaki
ay natigilan siya at saglit na nakalimutan ang tungkol sa bato na nakuha niya. Sino yan? Lumabas ka! Lumabas ka sa drum na yan! Hindi nagsalita ang lalaki sa loob ng drum. Para bang pinapakiramdaman ito kung ano ang gagawin niya rito. Itinutok ni Coco ang kutsilyo sa lalaking nasa loob pa rin ng drum, habang ang takip nito ay natanggal na. Lumabas ka dyan! Kung ayaw mong butasin ko ng kutsilyo ang tagiliran mo! Dahan-dahang lumabas ang lalaki, pagapang mula sa natumba na drum. Tumayo ito at bakas ang pag-aalala sa muka. Nakita ni Coco na mas matangkad ito sa kanya ng 2 pulgada. Meron itong matikas na pangangatawan. Kakaiba ang mga mata ng lalaki. Maamo ang muka at punong-puno ng pag-aalala na nakatingin sa kanyang kutsilyo. Sino ka? Bakit ka nagtatago sa drum na yan? Pasensya ka na. Ngayon lang ako nagising nang binangga mo ang drum na to. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masamang tao eh. Kaya alisin mo na ang pagkakatutok ng kutsilyo sa akin. Wala akong gagawing masama sa'yo. Ang tanong ko muna sagutin mo. Ano bang ginagawa mo dyan? Sino ka, ha? Ang pangalan ko ay Dingdong. Pasensya ka na kung nagulat kita. Hindi ko rin alam kung paano ako nakarating dito. Basta ang natatandaan ko, nasa balangay ako kagabi. Ha? Kung ganun isa ka sa mga tauhan ni tatay, diyan ka lang nakatulog. Pambihira. Mabuti na lang sinabi mo kagad. Iisipin ko sana na magdanakaw ka eh. Ha? Hindi ako magdanakaw. Maniwala ka. Wala akong gagawing masama. Pero teka, bakit wala ka man lang suot na pang-itaas na damit? Kagabi pa ako walang damit. Kagabi pa, nang sumalakay ang mga nilalang sa balangay. Mabuti naman pala at may makakausap ako tungkol sa nangyari sa ating kagabi. Halika, samahan mo ako. Kailangan natin bumalik sa dagat. Naku, bakit naman tayo babalik ng dagat? Masyadong mapanganib. May gusto lang akong malaman. Manguhuli ulit ako ng isda. O sige, sasamahan kita. Pero baka meron kang damit dyan. Nakakasya sa akin. Meron naman. Kaya lang luma na at nakatambak sa kubon to. Saglit lang, ikukuha kita. Mabilis na nilapitan ni Coco ang lumang baul sa gilid ng kubo. Napapatungan yon ng isang sakong lambat, kaya kinailangan pa niyang buhatin ang bagay na yon para makakuha ng damit sa loob ng baul. Pagkatapos niyang makahanap ng maisusuot na damit ni Dingdong, ay narinig niyang nagsalita ito. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Coco. Anak ako ni Mang Ramon. Ganun ba? Alam mo, bakit ngayon lang kita nakita sa baryo natin? Palagi mo naman ako nakakasama. Hindi mo lang ako napapansin dahil abala ka sa ibang mga gawain. Saka hindi mo ba ako natatandaan? Ako ang nagligtas sa'yo kagabi. Nawalan ka ng malay, hindi ba? Oo, nawalan nga ako ng malay. Pero hindi ko naman natatandaan na iniligtas mo ako kagabi. Paano mo matatandaan? Nawalan ka nga ng malay. Oo nga pala, no? O sige na, isuot mo na itong mga damit na to. Baka may makakita pa sa'yo at pagtawanan ka pa. Tamang-tama ang pagkikita natin na to. At meron na akong makakasamang pumunta sa laot. Manguhuli ako ng mga isda. Tuluyang nakalimutan ni Coco ang tungkol sa mga nilalang na nangyari kagabi. Mas inintindi niya ang kulay asul na isda na natuklasan niyang may emerald sa bituka. Kapag nakahuli siya ng maraming isda na ganun ng kulay, natitiyak niyang sisikat siya at yayaman ang buo niyang pamilya. Kaya pagkatapos na makapagbihis ni Dingdong, ay kagad niya itong hinila papunta sa tabing dagat kung saan ay iniwan niya kanina ang kanyang bangka. Payapa na ang dagat at hindi na rin malalaki ang alon.
Kaya nang makalapit silang dalawa sa kinaroroonan ng bangka, ay mabilis din na hinila ni Coco ang tali ng makina ng bangka. Sabay paandar, papunta sa laot. Gusto na ni Coco na paliparin ang bangka pabalik sa gitna ng dagat, kung saan ay doon niya unang nahuli ang kulay asul na isda. Naniniwala siyang ang mga isda ay umiikot lamang sa lugar kung saan marami silang nahuhuling pagkain. Habang umaandar ang bangka, ay saka lang din nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ang dalawa. Ano ba kasing gagawin natin sa laot, Coco? Delikado ang dagat ngayon. Matagal ng delikado ang dagat, Dingdong. Kagaya na lamang na nangyari sa ating kagabi. Hindi ako naniniwalang mga isda ang umatake sa ating kagabi. Pero sa ngayon, iba ang hanap ko. Meron akong gustong makita. Hindi na nagsalita pa si Dingdong. Inabala nito ang paningin sa pagtanaw sa tubig na kinaroroonan nila. Habang si Coco naman ay sabik nang makarating sa lugar na pinanggalingan niya kanina. Pagkalipas ng 1 oras, ay itinigil ni Coco ang bangkan di motor sa gitna ng laot habang gumagalaw ang kanilang bangka dahil sa alon na humahampas sa kanilang sasakyan. Nandito na tayo, Dingdong. Kailangan nating humuli ng kulay asul na isda. Pagkatapos nito, sasamahan kita sa bahay niyo para naman makilala ko mga magulang mo. Bihira ako magkaroon ng kaibigan eh. Magaan ang loob ko sa'yo, kaya alam kong mabuti kang tao. Pero wala namang kulay asul na isda sa dagat na to ah. Wala nang pero-pero, Dingdong. Merong kulay asul na isda sa dagat na to. Sa kasimula ngayon, magkaibigan na tayo ha. Ang mauhuli nating kulay asul na isda ay paghahatian natin. O ano, ayos ba yun sa'yo? Teka, ano bang sinasabi mong kulay asul na isda? Basta malalaman mo kapag nakahuli tayo. Mas marami, mas maganda. Tumayo si Dingdong at lumapit kay Coco. Kinuha nito ang natitirang kawil at ginaya ang ginawa ni Coco. Saka tahimik na naupo sa kanyang tabi. Habang ang paningin ay nakatingin sa tubig. Ngunit lumipas na ang 5 minuto ay walang isda na sumibad sa kanilang mga kawil. Ang sibad ay tawag sa pagkakahuli sa isda. Kapag ang kawil ay nasa bibig ng isda, ang tawag na roon ay sibad o huli. Kaya naman, inabala muna nila ang kanilang mga sarili sa pagkikwentuhan tungkol sa kanilang pamilya. Si Dingdong ang nakakaawa ang kwento ng buhay dahil nawalan ito ng mga magulang at mag-isa na lamang binubuhay ang sarili. Hindi na nito ikinuwento ang tungkol sa nangyari sa mga magulang dahil bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga alon ay bigla na namang lumaki. Ganon din ang kanilang paligid na biglang dumilim. Imbis na matakot si Coco, ay parang natuwa pa siya dahil iniisip niyang senyalis yun na makakahuli ulit sila ng kulay asul na isda. Ngunit hindi yun ang nangyari. Pakiramdam niya ay merong nilalang na nasa ilalim ng kanilang bangka. Tumagilid yun. Kaya naman ay bumagsak si Coco sa gilid ng bangka. Napahampas ang kanyang tadyang pati na ang kanyang puwet. Napaigik siya sa labis na sakit. Nabitiwan niya ang kawil at nahaplos niya ang bahagi ng kanyang katawan na nasaktan. Naramdaman niya ang pagguhit ng matinding kirot sa bahagi ng kanyang katawan. Agad na lumapit sa kanya si Dingdong para alalayan siyang tumayo. Ayos ka lang ba, Coco? Nahulog na sa tubig ang kawil. Ang mabuti pa kaya ay umalis na tayo rito. Baka abutan pa tayo dito ng pagtaas ng mga alon eh. Delikado tayo rito. Pero hindi naman sana tayo magkakaganito kung walang bumangga sa bangka natin. Naniniwala talaga ako na mga halimaw sa dagat ang mga sumalakay sa atin kagabi. Bakit ba gusto mo pang malaman kung anong klaseng nilalang ang sumalakay sa atin kagabi?
Hindi ka ba nag-aalala para sa buhay mo? Tara na! Sa ibang araw na lamang tayo mangisda. Bigla kasi ako kinabahan sa lugar na to. Para bang may mga nakatingin sa atin. Isa pa, kailangan mo munang ipatingin sa albularyo ang nangyari sa tadyang mo. Saka lang naramdaman ni Coco ang matinding sakit na walang kapantay. Kaya naman, si Dingdong na ang humila sa tali ng makina para muli itong buhayin. Nang umalingaw-ngaw ang ingay ng motor, ay tila nawala ang nilalang na bumangga sa kanilang bangka. Bakas ang pagkadismaya sa anyo ni Coco dahil wala silang huli na isda. Kapag nagkataon ay malalaman ng kanyang ama at ina na pumunta pa rin siya sa laot sa kabila ng pagtutol ng mga ito sa kanya. Panay ang buntong hininga ni Coco habang nakatingin sa likod ni Dingdong na siyang may hawak naman sa timon para sa kanilang direksyon pabalik sa Pangpang. Ang timon ay isang bahagi ng sasakyang pandagat na ginagamit upang makontrol ang direksyon ng bangka. Isa itong uri ng manibela. Maya-maya pa ay natatanaw na ni Coco ang malaki nilang balangay sa dalampasigan. Merong iilang kalalakian na nag-aayos sa mga nasirang parte ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang sandali ay narating na nila ang dalampasigan. Agad siyang inilalayang makababa ni Dingdong habang hindi naman sila napapansin ng mga kalalakihang nag-aayos sa balangay. Walang makapagsusumbong sa kanya sa kanyang ama na si Mang Ramon. Coco, may alam ka bang albularyong makakagamot sa bali mong tadyang? Hindi naman to nabali eh. Nabugbog lang siguro to. Grabe namang kamalasan na nangyari sa akin. Kung alam ko lang na magkakaganito ako, hindi na ako bumalik sa laot. Aray, ang sakit. Ikaw naman kasi tong gustong bumalik dun eh. Di ko nga alam kung bakit kailangan mo manghuli ng kulay asul na isda. Eh sa tagal ko nang nakatira sa lugar na to, eh wala pa naman ako nakikitang ganong klaseng isda. Oo na. Wala na akong wala. Nakakainis lang. Wala na nga nahuli. Nabalian pa yata ako ng tadyang, aray ko. Aray! Tara na. Ikaw na magturo ng direksyon ng daan papunta sa bahay ng albularyong gagamot sa'yo. Naalala ni Coco ang 60 taong gulang na albularyong si Lolo Toyo. Magaling ang matanda pagdating sa mga pilay. Konting haplos lang ng kamay nito ay agad na nawawala ang masakit sa katawan ng nagiging pasyente nito. Kaya alam niya na matutulungan siya ng matandang albularyo. Kaya lang naman Lolo Toyo ang tawag sa matanda ay dahil sa madalas nitong pagkikwento ng mga kababalagan na nangyayari nung sinaunang panahon at kabataan nito. Pati nga kwento ng ninuno nito ay alam pa ng matanda. Kaya sa panahon talaga nila ngayon ay iisipin ng iba na malaki na ang sira ng ulo ng matanda. Kaya nga may toyo. Pero sa kabila naman ng lahat ay marami pa rin ang naniniwala sa kakayahan at abilidad ng matanda sa panggagamot. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa bahay ni Lolo Toyo, ay abala rin ang isip ni Coco tungkol sa kulay asul na isda. Gusto niya nang makahanap ng maraming asul na isda. Hindi siya makukontento sa isa lang dahil balak niyang humuli ng mas marami. Para kapag marami na siyang pera, ay tutulungan niya ang kanyang mga kababaryo na maghanap na lang ng ibang pagkakakitaan para hindi na kailangang gumamit pa ng mga dinamita para manghuli ng isda at hindi masira ang likas na yaman ng dagat. Kaya naman, hindi niya namalayan na nakarating sila sa bahay ni Lolo Toyo. Kagaya ng inaasahan, maraming tao sa labas ng bahay nito. Nakapila ang mga ito para magpagamot sa matanda. Lahat ay napilayan sa iba't ibang klasing mga dahilan. Ang mga nanggagaling naman sa loob ng bahay ni Lolo Toyo ay masaya ang muka dahil napagaling sila ng matanda.
Bukod pa roon, ay nakita niyang merong mga tapal na dahon ang mga ito sa bahagi ng katawan na merong pilay. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Dingdong. Ikaw na lang ang pumasok sa loob ng bahay ng albularyo. Maraming pasyente. Makakasikip lang ako. Hihintayin na lang kita rito. Sigurado ka ba? Pwede ka naman umuwi na muna. Paano ka naman makakapaglakad ng maayos kung wala kang alalay? Isa pa, sabi mo kanina magkaibigan na tayo, di ba? Kaya magmula ngayon, wala nang iwanan. Sanggan dikit na tayo. Sabay angat ni Dingdong ng kamao na para bang nakikipag-apir kay Coco sa pamamagitan ng pagsuntok nila sa kamao ng isa't isa. Nakangitim pinagdikit nila ang mga nakakuyom nilang kamao bilang tanda ng simula ng kanilang pagiging magkaibigan. Maya-maya pa ay nagpasya na si Coco na pumasok sa bahay ng matanda habang paika-ika sa paglalakad. Iniwan niya ang bago niyang kaibigan na nakatayo sa labas ng balkonahe ng bahay ng matanda. Nilampasan niya ang mga nakapila sa hagdanan at diretso siyang pumasok hanggang sa sala ng bahay ni Lolo Toyo. Nakita niya itong nakaupo sa kawayang bangko habang abala sa paglalagay ng mga dahon sa lalaking nakaupo sa harap nito. May katabi ang matanda na lumang gasera na walang takip. Doon nito, inilalaib o itinatapat ang mga dahon para initin, saka ilalagay sa parte ng katawan ng may sakit. Pag nailagay na nito ang dahon, ay saka nito hinihilot ang pilay at makikita na namimilipit sa sakit ang lalaking nagpapagamot. Ilang minuto, pagkatapos na magamot ang lalaki, ay mapapansin sa mukha nito ang ginhawa. Ang pasyenteng hindi maayos makapaglakad ay biglang nakatayo nang hindi ginagamit ang saklay. Patunay ang saklay nito na nasa tabi ng lalaki. Dinampot at itinaas nito para ipakita sa kanila na magaling ang matanda at napagaling nito ang pilay ng lalaki. Napangiti si Coco sa husay ni Lolo Toyo, pero natigilan siya ng diretsyong napatingin sa kanyang gawi ang matanda. Dahil doon, kay Coco nabaling ang atensyon ng mga naroroon. Hoy! Hoy, ikaw! Halika rito! Lumapit ka! Ako po. Pero, marami pa pong nakatayo sa labas ng bahay niyo eh. Nakapila po sila para magpagamot po sa inyo. Pero ikaw ang nasa unahan. Halika rito. Sumigit ka sa pila. Opo. Pasensya na po pero okay lang naman po kaya kung mamaya na ako. Gusto ko lang po mapanood muna kung paano po kayo manggamot. Huwag ka nang mahiya, iho. Alam ko na hindi mo na kaya sakit sa tadyang mo. Halika rito. Maiintindihan naman nila na higit mong kailangan na magamot kagad. Sa katunayan, dito tayo sa loob ng silid na to para makita ko kung gaano kalaki ang pinsala sa katawan mo. Halika na. Mas malala ang kalagayan mo kaysa sa kanila. Wala naman po akong pinsala eh. Talagang masakit ng putong tadyang ko. Tumayo si Lolo Toyo at lumapit sa kanya. Inalalayan siyang pumasok sa itinuturo nitong silid kanina. Kaya wala nang nagawa si Coco, kundi ang sumunod sa matandang albularyo. Naramdaman niya ang mainit na palad ni Lolo Toyo sa kanyang braso. Pagkatapos ay inalalayan siyang maglakad papalapit sa pintuan. Maya-maya pa ay pumasok na sila sa maliit na silid ng matanda. Tumambad sa kanyang paningin ang mga boteng maayos na nakahilera sa estante. Tila mga langisyon na ginagamit ng matanda sa panggagamot. Maupo ka muna sa gilid ng katre at ihahanda ko ang mga gagamitin kong panghilot sa iyo.
Habang umuupo sa gilid ng katre ang binata, ay abala naman ang kanyang paningin sa paglibot ng tingin sa loob ng kwarto ng matanda. Amoy insenso at kamangyan ang loob ng kwarto, habang ang maliit na bote na kinuha ng matanda ay merong kakaibang kulay. Kita ang kulay asul na likido sa loob ng bote. Bigla niyang naalala ang tungkol sa kulay asul na isda. Sige na, ubarin mo na ang short mo. Nagbagamot na kita kagad. Marami ang naghihintay sa akin na pasyente sa labas. Bakit po kasi akong inuna niyo, Lolo Toyo? Dahil mahihirapan ako kapag hinuli pa kita. Kapag hindi ka agad nagamot yan, ay mahihirapan kang makapaglakad. Samantalang ang mga pasyenteng nakapila sa labas ay kita naman ang mga sakit. Hindi masyadong malala ang kalagayan nila. Kaya't sige na, para matapos na tayo kagad. Mahiga ka na sa katre. Bilisan mo! Dumapa si Coco sa katre ng matanda. Ibinaba nito ang kanyang short at sinimulan na nitong hilutin ang kanyang tadyang. Naramdaman niya ang madulas na langis sa kanyang balat. Saka ang haplos ng kamay ng matanda. Nakatulong yun para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Pero bigla nitong idiniin ang kamay sa kanyang tadyang. Kaya napasigaw siya sa sobrang sakit. Dumako ang hilot ng matanda hanggang sa kanyang puwet. Kita mo na, umabot na ang pamamaga ng iyong tadyang hanggang sa puwet mo. Kung natagalan pa ito, baka hindi ka na talaga makalakad. Ano ba nangyari sa'yo? Humampas po kasi ako sa gilid ng bangka, Lolo Toyo. Bala ko po sanang manghuli ng mga isda. Hindi ko naman po alam na mayroong babangga sa bangka namin kanina. Pambihira naman ang kabalasan mo, iho. Hindi mo ba alam na maraming natatakot ngayon na pumunta sa dagat? Mabuti na lang at yan lang ang nangyari sa iyo. Bakit po, Lolo Toyo? Kagabi lang po. Galing po kami ni Tatay sa laot. Kaya ka nga nawalan ng malay, hindi ba? Kalat na kalat dito sa baryo ang mga nangyari sa inyo kagabi. Kaya nalaman ni Kapitan na mayroon pa ring mangingisda na matitigas ang ulo. Kung maaari, ikaw na magsabi sa tatay mo. Huwag muna kayong mangingisda sa dagat. Nagagalit na siguro ang mga nilalang na nakatira sa ilalim ng karagatan dahil sa walang habas na paggamit ng dinamita ng mga mangingisda. Kung ganun po ba, posibleng ang mga nilalang na umatake sa amin sa balangay ay hindi isda, kundi mga nilalang na napipinsala ng dinamita? Hindi pa naman ako sigurado sa mga sinabi ko. Kaya lang, kanina lang kaalis lamang ng mga tauhan ni Ramon. Lahat sila ay nagtabo ng kakaibang sugat na hindi naman kagat ng isang isda. Para bang nanggaling sa mapanganib na nilalang na matagal nang naninirahan sa dagat. Ano ho? Nilalang na matagal nang nakatira sa dagat? Kung ganun, tama ako sa mga hinala ko. Ang mga aswang na magindara, sila ang mga nilalang na nakatira sa dagat. Akala mo ba sa lupa lang may aswang? Hindi. Sa dagat, merong mga nilalang nakatumbas ng aswang sa lupa. Pero dahil kakaiba sila, inihahalin tulad sila sa mga halimaw dahil sa kakaiba nilang itsura at kakayahan. Napangiti si Coco dahil likas talaga sa matanda ang magkwento ng mga kababalaghan at kakaiba. Ngunit hindi yun nakaligtas sa paningin ni Lolo Toyo. Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Ang tatay mo, alam niya ang tungkol sa mga magindara. Pangarap niya na makahuli ng ganong nilalang dahil maaari siyang yumaman kung sakaling mapatunayan na merong ganong halimaw sa dagat. Pero nakataya ang kanilang buhay. Hindi ba't napansin mo naman ang sandatang madalas nilang ginagamit? Kung bakit kailangan nilang gumamit ng uling para lang sunugin ang mga bilog na bato. Yun ang kontra sa mga aswang na magindara. Lolo Toyo, tapos niyo na po ba akong gamutin? O sige na, tapos ka na. Teka, ako na magbabalik ng short mo para hindi ka mahirapan. Huwag ka munang magbubuhat ng mga mabibigat na bagay, ha?
nang hindi bumalik at sakit sa tadyag mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipiliting maniwala sa akin. Ang mahalaga ay meron ka ng ideya sa nilalang na sumalakay sa inyo kagabi. Si Lolo Toyo ang umayos sa kanyang short dahil meron pa rin naman siyang nararamdaman na sakit. Pagtaas ng matanda sa kanyang salawal ay naramdaman niya na natigilan si Lolo Toyo. Meron itong nahawakan sa loob ng kanyang salawal. Saka lang din naalala ni Coco ang emerald na nasa bulsa niya na nakuha niya sa loob ng bituka ng kulay asul na isda. Teka, ano ba itong nakakapako sa bulsa mo? Iyan po ba? Nakuha ko po yan sa loob po ng bituka ng isdang nahuli ko kanina. Tingin ko nga po isa po yung emerald Patingin nga ako. Si Lolo Toyo mismo ang kumuha ng bato sa loob ng kanyang bulsa. Saka nakakunot ang noo na sinipat ang bato sa ere. Namutla ang matanda at bumakas ang takot sa anyo nito. Paano mo itong nahanap? Kung hindi ako nagkakamali, butya ito ng mahiwagang asul na isda. Tuluyang napatawid ng tayo si Coco nang makitang seryoso ang muka ng matanda. Hindi ito isang emerald na maaari mong ibenta, Coco. Sapagkat isa itong makapangyarihan na magagamit mo laban sa kampo ng kadiliman. Isang mutya? Laban sa kampo ng kadiliman? Seryoso po ba talaga kayo sa sinasabi niyo? Oo naman. Hindi ginagawang biro ang tungkol sa mga may hiwagang bagay na to. Lalo na kapag tungkol sa mutya. Sige, hawakan mong mutya. Biglang naalala ni Coco ang sakit na nararamdaman niya nang mahawakan niya ang bato. Nakaramdam siya ng sakit na malakuryente ang epekto sa kanyang kamay. Kaya sunod-sunod ang pag-iling niya at pagtanggi na hindi hawakan ng bato. Lolo Toyo, kayo na po magbalik ng bato sa bulsa ko. Nang mahawakan ko po kasi ang batong yan, ay naramdaman ko po ang sakit, parang napaso po ako sa apoy. Iyon ang patunay na isang ambutya na mahiwagang asul na isda ang nakuha mo. At naniniwala ko kaya mo na itong hawakan ngayon. Dahil nung una mo palang na mahawakan ang mutya na yan, ay lumipat na sa iyo ang kapangyarihan yan. Ito na lamang ang sagisag ng magbibigay ng bisa sa iyong kapangyarihan. Kaya mahahawakan mo na ang mutya, walang duda. Sige, subukan mo. Iniabot sa kanya ni Lolo Toyo ang mutya. Kaya nanginginig ang kanyang kamay na kinuha niya ang bato sa kamay ng matanda. Totoo ang sinabi nito. Hindi na siya nakakaramdam ng kakaibang reaksyon mula sa mutya. Kaya nakumbinsi ang kanyang sarili na totoo ang sinasabi ni Lolo Toyo. Alam kong hindi magiging madali na paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero yun ang totoo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang pinili na mahiwagang kulay asul na isda. Kaakibat nito ang isang misyon na pipigil sa mga aswang sa dagat. Mararamdaman din nila na wala na ang mutya sa kanilang balwarte o teritoryo. Ang isda mismo ang lumapit sa iyo. Pero namatay po siya at kasalanan ko po yun. Iyon ang sakripisyo ng isdang nagtataglay ng mutya, kapalit ng pangangalaga nila sa likas na yaman ng tubig. Ang paglitaw ng mutya ng mahiwagang kulay asul na isda ay senyales ng nalalapit na pagkalat ng salot, sakuna at panganib na magdudulot ng kaguluhan sa mga tao. Paano niyo pong nasabi ang tungkol sa salot, Lolo Toyo? Iyon ang paraan nila ng pag-aasik ng lagim sa mga tao na sumisira sa kanilang tirahan. Marami ang madadamay. Marami ang mamamatay kapag nagpakita ang reyna ng mga aswang na magindara. Ang pagpapakita ng kulay asul na isda ay palatandaan ng masamang pangitain ng muling pagdanak ng dugo sa baryo ng San Sinukob. Biglang bumundol ang kaba sa dibdib ni Coco sa sinabi ng matandang albularyo.
Hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala sa kanyang mga narinig mula sa matanda. Umalis ang matanda sa kanyang harapan at lumapit ito sa lumang aparador. Binuksan ito ang pinto ng aparador at kinuha ni Lolo Toyo ang kakaibang lumang papel na may nakataling itim na lubid. Nagtatakang napatingin si Coco sa hawak ng matanda at iniabot yon sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng katre habang hawak ang papel. Teka, ano po ang bagay na to, Lolo Toyo? Isang bakas ng nakaraan at sandatang magagamit mo laban sa mga kampo ng kadiliman. Sige, tanggalin mo ang tali. Yan ang magpapatunay ng nakaraan na hindi ko makakalimutan. Maingat at pigil ang hinga na binuksan niya ang lumang papel na ibinigay sa kanya ni Lolo Toyo. Tumambad sa kanyang paningin ang isang punyal na merong isdang nakaukit sa puluhan. Lumang-luma na yon at halatang matagal nang nakatago. Pagka-ari ng lolo ko, isang punyal na meron taglay na kapangyarihan na mabibigyan ng bisa ng mutya. Ang ibig ko sabihin, magkakaroon lamang ito ng epekto kapag ang gagamit nito ay ang taong may taglay na kapangyarihan ng mutya ng mahiwagang kulay asul na isda. Kasama ng kutsilyo ang papel na merong nakatalang salita tungkol sa mutya. Hinawakan ni Coco ang punyal at hindi siya makapaniwalang mabigat yun na kasintimbang ng kalibre 45 na baril. Hindi niya inaasahan na biglang nagliwanag ang puluhan at tila nakita niya ang itsura ng kulay asul na isda sa hawakan nito. Ikaw lang at ang aswang ang makakakita sa liwanag ng punyal. Dati ko nang nasaksihan ang bangis ng sandatang yan laban sa mga aswang na magintara. Alam ko ang kwento kung paanong lumaban ang mga halimaw at natalo sila ng kapangyarihan ng punyal na may bisa ng mutya ng asul na isda. Teka, sandali lang po, Lolo Toyo. Kanina pa po kasi natin pinag-uusapan ng tungkol sa aswang na magindara. Ano po bang klaseng nilalang sila? At ano po ang kanilang mga itsura? Ang magindara ay isang mitolohikal na nilalang mula sa alamat ng mga Bicolano. Dito sa baryo ng San Sinukob, kilala silang halimaw, isang sirena o engkanto ng dagat na inilalarawan bilang isang magandang babae mula sa bewang paitaas at isdang may buntot mula bewang pababa. Karaniwan, inilalarawan silang may mahabang buhok na ginagamit para makahuli o mambitag ng mga mandaragat o mangingisda. Matagal nang merong nawawalang mga mangingisda dito sa ating baryo. Ngunit walang naniniwala na ang dahilan ay ang mga aswang na magindara. Tanging si Ramon lang ang naniniwala sa akin. Sa kanya ka magtanong at patutunayan niyang totoo ang mga sinasabi ko. Kung alam po ni Tatay, susubukan ko po siyang tanungin. Pero hindi po ba't merong kakayaan ng mga aswang na magindara? Oo, meron silang kakayahang umaawit ng nakakabighaning tinig upang akitin ang mga tao, katulad ng mga sirena sa iba't ibang alamat. Ngunit sa iba pang bersyon, si Magindara ay mapanganib. Dahil ang kanyang awit ay hindi lamang nakakaakit, kundi maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga taong hindi nakakaiwas. Pag nagtataglay ng ganong kapangyarihan ay ang kanilang reyna na si Aleda. Walang iisang eksaktong itsura, pero kadalasan siyang inilalarawan na sirena na napakaganda, ngunit may aura ng panganib. Siya ang matindi mong magiging kalaban, maniwala ka. Kung maganda po siyang babae, mahihirapan nga po akong saktan siya. Walang puwang ang pagpapadala mo sa emosyon ng paghanga sa isang nilalang na kayang pumatay sa iyo. Kaya dapat handa ka sa paghaharap niyong dalawa. Nararamdaman ko ang nalalapit nilang pagbabalik
dahil ginambala ng tatay mo ang kanilang tirahan para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Toyo? Nararamdaman ng reyna na magindara na si Alena na mayroong bagong tagapagmana ang mutya ng mahiwagang kulay asul na isda. Kaya mag-iingat ka. Kalakip ng papel ang misyon kung paano mo ililigtas ang baryo laban sa mapaghiganting mga nilalang. Kaya ko po ba talaga silang labanan gamit ang mutya, Lolo Toyo? Oo, Koko. Sapagkat hindi yan ipagkakaloob sa'yo ng isda kung alam niyang mahina ang bagong itinakda. Hindi siya magsasakripisyo ng buhay niya kung mahina ang kanyang pagbibigyan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Coco. Saka lamang niya naalala na marami pang pasyente na naghihintay sa kanila. Kaya naman, matapos na makapagpaalam si Coco sa matanda, ay mabilis siyang lumabas ng silid. Nakita nilang umaliwalas ang mga muka ng pasyenteng naghihintay sa kanilang paglabas. Ang mga napag-usapan natin, walang ibang dapat na makaalam. Makakaasa po kayo, Lolo Toyo. Marami pong salamat sa pagtulong niyo sa akin. Dahil sa panggagamot sa kanya ni Lolo Toyo, kahit paano ay nagawa niyang makapaglakad nang walang nararamdaman na matinding sakit. Dumaan siya sa pintuan ng balkonahe kung saan ay nilampasan niya ang mga naghihintay na pasyente sa matanda. Natanaw niya si Dingdong na matyagang naghihintay sa kanya. Nakangiti itong lumapit sa kanya. O ano? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako, Dingdong. Maginawa na ang pakiramdam ko. Kukunti na lang ang sakit. O paano? Tara, kailangan na nating umuwi. Pero ako, kailangan muna kitang iatid sa inyo. Wala rin naman akong maayos sa tirahan. Baka pwede, doon na lang muna ako makikituloy. Pansamantala lang naman, kahit dun sa maliit na kubo nyo. Teka, baka mahuli ka kasi ni tatay kung gusto mo. Sasamahan kita. Magpapaalam tayo ng maayos kay tatay. Pero baka hindi siya pumayag eh. Huwag na lang kaya. Huwag ka nang mahiya. Tingin ko naman ipapayag si tatay kasi kilala ka naman niya, di ba? Tila napansin ni Coco na parang bumukas ang pag-aalala sa muka ni Dingdong. Kaya naman, inakbayan niya ito at inaya na niyang maglakad pauwi sa kanilang bahay. Ngunit pagdating nila roon ay nakita niyang nakatayo si Mang Ramon. Mukhang kanina pa ito naghihintay sa kanya. Madilim ang anyo ni Mang Ramon nang dumako ang tingin nito kay Dingdong. Sumalubong ito sa kanila, sabay hablot nito sa kanyang kamay, papalayo kay Dingdong. Lumayo ka sa kanya, Coco. Bakit magkasama kayo? Tay, ano po bang problema niyo? Layuan mo siya. Huwag ka magtitiwala sa kanya. Ikaw, paano ka nakawala sa drum? Mang Ramon, kusa po akong umalis sa drum. Wala pong kasalanan si Coco. Hindi pinansin ni Mang Ramon ang sinabi ni Dingdong. Sa halip, maigpit niya tong hinawakan sa kamay. Tay, saan niyo po dadalhin si Dingdong? Bitiwan niyo po siya. Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Teka. Bitiwan niyo po ang braso ko, Mang Ramon. Nakikiusap po ako sa inyo. Pakawalan niyo po ako. Halimaw ka. Hindi ka nararapat sa pakiusap na yan. Tay, ano po ba nangyayari sa inyo? Kaibigan ko po siya. Bitiwan niyo po ang kaibigan ko. Bitiwan niyo si Dingdong. Huwag kang makialam dito, Coco, ha? Mamaya tayo mag-uusap. Kailangan maikulong ko sa drum. Huwag kang magtitiwala sa halimaw na to. Galit na galit si Mang Ramon nang kalad ka rin papasok sa loob ng kubo si Dingdong. Hindi lumaban ang kanyang kaibigan. Kahit may pagkakataon din itong tumakas. Kaya naman, hindi siya makakapayag na ikulong ng kanyang ama si Dingdong. Bigla niyang tinakbo ang pagitan nilang dalawang mag-ama. Kaya bago pa man makarating ang mga ito sa loob ng kubo, ay nabawi na niya ang kaibigan. Nahablot niya ang kamay ni Dingdong mula sa pagkakahawak
ng kanyang ama. Saktong nabitiwan nito ang kamay ni Dingdong. Mabilis nang niyakap ni Coco ang katawan ni Mang Ramon para pigilan itong hawakan ulit ang kaibigan. Dingdong, sige na! Tumakbo ka na! Tumakas ka na! Bitiwan mo ako, Coco! Umalis ka sa harap ko! Huwag mo akong pigilan! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Coco, hindi ako aalis! Umalis ka na! Bilisan mo! Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo kapag hindi ka pa umalis! Hahanapin na lang kita! Sige na! Tumakas ka na! Takbo na! Wala nang nagawa si Dingdong, kundi ang tumakbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Habang maigpit naman na niyayakap ni Coco ang kanyang ama na walang tigil sa pagpupumiglas para habulin ang papalayong si Dingdong. Nang makawala ang kanyang ama, ay isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa habang humihingal na napatingin sa muka ng galit na galit niyang ama. Lintik ka! Mas kakampihan mo pa ang tarantadong yun kaysa sa akin. Ako ang ama mo. Pinatakas mo na laking yun. Pera na. Naging bato pa. Tay, ano po bang ibig niyo sabihin? Binabalak niyo po bang pagkakitaan ng pera si Dingdong? Anong gagawin niyo sa kanya, Tay? Pati ba naman tao, ipinagbibili niyo na? Wala kang alam sa halaga ng pinakawalan mo, Coco. Kundi lang kita, anak. Baka napatay na kita. Kung hindi ko rin po kayo, ama, iisipin ko nasisiraan na po kayo ng ulo. Pakiramdam ko, marami kayong tinatago sa akin, Tay. Hindi po ganyan ang pagkakakilala ko sa inyo eh. Dahil mabuti po kayong tao. Mabilis na bumangon si Coco at sinalubong ang galit na tingin ng kanyang ama. Pinunasan ni Coco ang dumugo niyang labi. Hindi niya matanggap na para sa pansarili nitong dahilan ay magagawa siya nitong saktan. Bigla niyang naalala ang naikwento sa kanya ni Lolo Toyo. Marahil ay alam nga ng kanyang ama ang tungkol sa mga nilalang na nakatira sa dagat. Pero bakit pati ang kaibigan niyang si Dingdong ay nadamay sa galit ng kanyang ama? Hindi ko akalain na pakikialaman mo ang ginawa ko, Coco. Binigo mo ko. Wala kang kwentang anak. Wala na po akong pakialam. Kung wala na akong kwentang anak para sa inyo, ang mahalaga ay nailigtas ko ang kaibigan ko, Tay. Meron po ba kayong tinatago sa akin? Meron po ba kayong hindi sinasabi sa akin? Alam ko po ng gabing yun, hindi isda ang sumalakay sa atin sa balangay. At hindi rin po kayo maghahanda ng ganong sandata para lamang sa isang isda. Ang totoo, hindi po isda ang hinuhuli nyo, kundi ang aswang na magindara. Dahil maaari kayong kumita na malaking halaga para sa mga sirena na mahuhuli nyo. Pero si Dingdong, Tay, tao po siya. Hindi siya hayop. At lalong hindi siya magindara. Ang hina talaga ng isip mo. Hindi lang babae ang magindara, Coco. Meron ding lalaking katulad ng mga tao na kapag paparami sila ng lahi sa pamamagitan ng kanilang pagtatalik. Kaya ang kaibigan na tinutukoy mo, alam ko, hindi siya tao. Isa siyang sokoy. Tao po siya, Tay. Tao siya. Nabulag lamang po kayo sa paniniwala nyo. Ang nilalang na hinahanap nyo ay sa tubig lamang matatagpuan. Wala po rito sa lupa. Kaya wag niyo po sasaktan ang kaibigan ko. Dahil ako makakalaban nyo. Wag mo akong hahamunin. Sinasabi ko sa'yo, kaya kitang patayin kapalit ng Shokoy na yon. Hahanapin ko siya. Ibabalik ko siya sa kubo. Sa susunod na makialam ka sa gagawin ko, kakalimutan kong anak kita. Tay, hindi niyo po ito gagawin. Hindi po kayo ganyang kasama. Dati na akong masama. Basta sa pera, wala akong hindi kayang gawin kapalit ng limpak-limpak na salapi. Ang kaibigan mo, siyang kayamanan ko. Hindi siya ordinaryong tao, maniwala ka. Yayaman tayo sa kanya, anak! Tila nag-iba ang ugali ng kanyang ama nang pagmasdan niya ang mukha nito. Kinilabutan siya sa kakaibang kilos ni Mang Ramon. Para bang naging ibang tao ito at tila merong kung anong malakas na enerhiyang sumanib sa katawan ng kanyang ama. Hindi na napigilan pa ni Coco ang pag-alis ni Mang Ramon. Tinahak nito ang daan kung saan dumaan si Dingdong
Hindi siya nagdalawang isip. Hinabol niya ang kanyang ama para pigilan ito sa binabalak nitong gawin sa kaibigan niya. Tay! Tay, bumalik kayo! Huwag niyo itong gagawin! Nakikiusap ako sa inyo! Tay! Diyos ko, ano ba nangyayari kay tatay? Hindi na naabutan ni Coco ang kanyang ama at nawala na ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Malakas ang kutob niyang susundan nito si Dingdong. Kaya naman, mas lalong nilakihan ni Coco ang hakbang ng kanyang mga paa. Kahit masakit ang katawan, ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, maabutan niya si Mang Ramon at hindi ito magtagumpay sa binabalak nito. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay tuluyan nang nawala sa kanyang paningin ang kanyang ama hanggang sa makarating siya sa dalampasigan. Naramdaman niya ang buhangin sa kanyang talampakan. Walang bakas ng paa sa buhangin na magsasabing dumaan doon ang kanyang ama. Diyos ko, nasa na po si tatay? Huwag niyo po sanang paintulutang makagawa ng kasalanan si tatay. Tulungan niyo rin po ang kaibigan ko. Tulungan niyo po akong mahanap silang dalawa. Inilinga ni Coco ang kanyang paningin sa paligid ng dalampasigan. Ngunit wala ang kanyang ama. Tanging ang balangay lamang ang naroon. Ngunit walang ingay siyang naririnig na magsasabi na may tao sa loob ng sasakyan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago muling tumakbo para hanapin ang kanyang ama. Naramdaman niya ang punyal sa kanyang tagiliran, maging ang mutya sa kanyang bulsa. Naalala niyang naitabi niya ang mga sandata bago pa man siya makita ni Mang Ramon. Nasaan na kaya sila? Saan kaya nagtago si Dingdong? Akma na sanang aalis si Coco sa lugar na yon nang marinig niya ang galit na boses ng kanyang ama na inuutusan ang mga kasama nito na kailangang ihanda ang balangay. Mabilis na nagtago si Coco sa likod ng puno ng nyog. Mabuti na lang at nag-aagaw dilim at liwanag na ng mga sandaling yon. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng kanyang ama sa katahimikan ng paligid, habang ang ingay ng hampas ng alon ay nagdulot naman ng kaba sa dibdib ni Coco. Sige na! Bilisan niyo kumilos! Hindi pa yun nakakalayo. Siguradong bumalik siya sa tubig. Kayo na maganda ng lantaka. Uubusin natin silang lahat. Diyos ko, bakit nila kailangan gamitin ang lantaka? Delikado yun sa mga corals. Hindi maaari. Marami ang mamamatay na isda. Talagang nasisiraan na ng ulo si tatay. Hindi siya maaaring magtagumpay sa kanyang gagawin. Kailangan mapigilan ko siya. Ang lantaka ay ang pandigman sandata na may balang bilog na apoy na makikita o ginagamit sa balangay. Isang uri ng maliit na kanyon na karaniwang nakakabit sa mga bangka. Ginagamit ito ng mga mandirigmang Pilipino noong panahon bago dumating ang mga Kastila hanggang sa panahon ng kolonyalismo. Ang bala nito ay maaaring bakal, bato o minsan ay pinapaputok ng may apoy, kaya nagmumukhang bolang nagliliyab. At yun ang ginagamit ni Mang Ramon kapag merong banta ng kalaban sa gitna ng karagatan. Hindi maiwasan ang hindi mag-agawan ng teritoryo, lalo na kapag tungkol sa likas na yaman ng dagat. Kaya isang palatandaan yun na hindi nagbibiro si Mang Ramon. Maingat at magaan ang hakbang ng mga paa ni Coco nang sumunod siya sa mga tauhan ng kanyang ama. Kaya hindi niya napapansin ang anino rin na nakasunod sa kanya. Si Dingdong ay lihim ding nagmamatsyag sa ginagawa ni Mang Ramon. Kaya nang magkabanggaan sila, ay pareho pa silang natumba sa buhangin. Naramdaman ni Coco ang pag-igik ni Dingdong dahil sa sakit.
Coco! Coco, ikaw ba yan? Oo, ako to. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ka nila. Dapat nagtatago ka. Kailangan ko sundan si Mang Ramon. Gusto kong malaman kung bakit siya gumagamit ng ganun sandata. Kailangan mapigilan siya bago niya masira ang tirahan ng Reyna. Malalagay sa panganib ang buhay ng tatay mo, panigurado. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kapag nasira ni Mang Ramon ang tirahan ng Reyna namin, mamamatay siya. Kaya kailangan natin siyang pigilan. Paano mo nalaman ng tungkol sa Reyna? Wala nang oras, Coco. Kailangan na natin magmadali. Wala lang sa tamang pag-iisip ang tatay mo. Ginagamit na siya ng aming Reyna para sirain ang aming tirahan. Nakita ko ang bakas ng itim ng kapangyarihan sa mga mata niya. Nang gabing sinalakay kayo ng mga aswang na magindara. Nabalot na ang kanyang pagkatao ng hipnotismo ni Reyna Alena. Saan na ako magpapaliwanag? Tara na, kumilos na tayo. Wala nang nagawa si Coco nang hilahin siya sa kamay, paakyat sa balangay. Mabilis ang tibok ng kanilang puso na tinahak nila ang daan, paakyat sa itaas ng bangka. Abala ang mga tauhan ni Mang Ramon. Kaya naman, hindi namamalayan ng mga ito na nakasakay na ang dalawang magkaibigan. Sa likod ng dalawang drum, nagtago ang dalawa habang pinakikiramdaman ang kanilang paligid. Maya-maya pa ay naramdaman nila ang malakas na paggalaw ng balangay. Indikasyong nagsisimula na silang maglayag papunta sa laot. Ang buong akala ni Mang Ramon ay bumalik si Dingdong sa dagat. Kaya siguro naisipan itong bumalik sa laot. Umalingaw-ngaw ang tunog ng balangay habang naglalayag. Kasabay ng malakas na boses ng kanyang ama. Nag-uutos ito sa mga tauhan na pumwesto malapit sa mga lantaka upang maghanda sa pagsalakay ng mga nilalang na aatake sa kanila. Habang sina Coco at Dingdong ay abala pa rin sa pagmamasid sa mga tauhan ng kanyang ama. Ang iba naman ay inihanda ang malalaking lambat na gawa sa lubid. Hindi akalain ni Coco na ang nakita niyang paghahanda ng mga ito ay para sa mga nilalang na tahimik sanang namumuhay sa ilalim ng karagatan. Pagkalipas ng ilang oras na paglalayag, ay nakarinig sila ng malakas na alingaw-ngaw ng matinis na tinig. Masarap sa pandinig. Lahat ay natigilan. Tila natulala sa naririnig na tinig. Gulat na naramdaman ni Coco ang paglabas ng mutya sa kanyang bulsa at lumutang yun sa kanyang harapan. Kumikislap na kulay berdeng liwanag na agad na nakita ni Dingdong. Ikaw, Coco, nagtataglay pala ng mutya na may wagang kulay asul na isda. Teka, paano nangyari yun? Akala ko, wala na ang asul na isda. Malakas din ang liwanag ng mutya. Ang tanong ko muna sagutin mo, Dingdong. Paano mo nalaman na isang mutya ang batong yan? Paano mo nakikita ang liwanag na taglay ng mutya? Sino ka ba talaga? Magpapaliwanag ako sa iyo, Coco. Sapat na ang pagliwanag na nakikita mo ang kapangyarihang bumabalot sa mutya ko. Ako lang at ang mga nilalang na nakatira sa tubig ang nakakakita sa liwanag na taglay ng mutya. Kaya natitiyak kong hindi ka isang ordinaryong tao. Kung ganun, totoo ang sinasabi ni tatay. Hindi kagad nakapagsalita si Dingdong. Napatungo ito at lumikot ang mga mata. Bakas ang pag-aalala na baka hindi matanggap ng kaibigan ang kanyang paliwanag. Tama ka, Coco. Nabiyag ako ni Mang Ramon ng gabing iniligtas kita sa kamay ni Reyna Alena. Ikaw ang gusto niyang makuha para sa kanyang pangalawang asawa. Balak niyang magparami ng lahi sa pamamagitan ng halik ng isang ordinaryong tao. Alam niya rin na ikaw ang itinakda para pumatay sa kanya. Ngunit hindi ko alam na ikaw pala ang pinili ni Asul. Natitiyak kong ikaw nga ang matagal na naming hinihintay. Ang binatang tatapos sa Reyna. Kung ganon, isa ka ring magindara, Dingdong. Nabibilang ako sa mga Shokoy, ang bantay ng dagat
na unti-unting sinisira ng tatay mo. Kapag natuloy ang digmaan, mauubos at masisira ang kanilang tirahan. Pati mga koral ay madadamay rin. Yun ang layunin ni Alena. Sirain ang tirahan ng mga Shokoy na kumakalaban sa kanyang pamumuno. Akala ko ba nasa ilalim ng hipnotismo si tatay? Paano malalagay sa panganib ang ama ko? Ang hipnotismong ginagamit sa kanya ay pagnanais na makipaglaban sa mga aswang na Magindara. Paglalaruan sila ng mga sirena bago sila papatayin. Yun ang epekto ng itim na kapangyarihan. Balak nilang gamitin ang mga sandata para sirain ang bahay ng mga mabubuting sirena. Kaya't nakikiusap ako sa iyo, Coco. Tulungan mo ko. Ang ibig mo bang sabihin, gagamitin ng Reyna ang hipnotismo para buhayin ng pagnanasa ng aking ama na gumawa ng pagkakamali sa pamamagitan ng paghahanap ng mga Magindara para ibenta sa mga tao na bibili sa mga nilalang? Sasamantalahin niya ang pagkakataon para makagawa ng kasalanan si tatay. Kung ganun, kailangan ko talaga silang pigilan. Hindi sila maaaring magtagumpay. Oo, yun ang tunay na layunin ng Reyna. Ang gumawa ng masama ang tatay mo. Para silang hari ng kadiliman na tinutokso ang mga tao para manira ng tirahan ng mga sirena na hindi naman masasamang nilalang. Kapag nagtagumpay siya, marami ang mamamatay. Ang tahanan na gusto niyang sirain ay ang tirahan ng pamilya ko. Kaya't nakikiusap ako. Tulungan mo ako, Coco. Kailangan mapigilan natin si Mang Ramon. Ngunit huli na, nagsimula na ang pagpapaputok sa isang bahagi ng dagat. Habang ang mga nakalitaw na ulo ng mga aswang na Magindara ay nakatingin lamang sa ginagawa ni Mang Ramon. Isang bahagi lamang ng dagat ang pinapaulanan ng mga lantaka ng kanyang ama. Mabilis na tumalon sa tubig si Dingdong para sagipin ang pamilya nitong inaatake ng kanyon ng kanyang ama. Habang si Coco naman ay mabilis na kinuha sa ere ang nakalutang na bato, pati ang kanyang punyal. Pinigilan niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng paghiwa sa braso ng mga ito. Sa ganung paraan, magigising ang kanyang ama sa pagkakahipnotismo ng mga Magindara. Tay, patawarin niyo po ako. Kailangan ko po itong gawin. Isang malakas na paghiwa sa braso nito ang ginawa ni Coco. Napasigaw ang kanyang ama dahil sa sakit. Galit na nasapo ng palad nito ang sugat sa braso habang umaagos ang masaganang dugo sa balat nito. Nagawa niyang mabawi ang diwa ni Mang Ramon mula sa hipnotismo ng Reyna. Anong ginawa mo, Coco? Bakit mo ko sinugatan? Pambihira ka, ho! Tay, nawawala po kayo sa sarili niyo. Maniwala kayo. Ito lamang po naisip kong paraan para mawala ang hipnotismo sa inyo ng mga nilalang na nakatira sa tubig. Tay, itigil niyo na po ang pagpapasabog sa lantaka. Agad na nakabawi sa pagkabigla si Mang Ramon at tila natauhan ito. Malakas itong napasigaw sa mga tauhan para pigilan ang mga ito sa pagpapasabog ng lantaka sa karagatan. Ngunit hindi tumitigil ang mga ito. Kaya naman, wala na rin ibang paraan kundi ang sugatan ang mga tauhan ng kanyang ama sa braso. Tay, kayo na po ang bahala rito. Kahit ano po mangyari, patigilin niyo po sila. Teka, sandali lang anak. Sandali lang. Saan ka mapupunta? Meron lang po akong kailangan tapusin, Tay. Gawin niyo na po ang mga sinabi ko. Sige na po, bilisan niyo po. Isang mabilis na pagbuelo ng takbo ang ginawa ni Coco. Saka siya nagdesisyon na tumalon mula sa balangay papunta sa tubig. Kailangan niyang sundan ang kaibigan. Hindi na rin siya napigilan ng kanyang ama. Saktong pagbagsak niya sa tubig ay sabay-sabay na umatake sa kanya ang mga kalaban. Kitang-kita niya ang paglitaw ng Reyna ng mga Magindara. Ang anyo nito ay isang napakagandang babae mula sa baywang paitaas.
May balat na kumikislap na tila may bahid ng perlas. Ang kanyang mga mata ay asul at luntian. Kumikislap na parang dubig dagat sa ilalim ng buwan. Ang buhok ay mahaba at umaalon na parang alon sa dagat. Maitim na may kumikislap pa na bughaw at berde kapag tinatamaan ng liwanag ng sikat ng buwan. Ang buntot naman mula sa bewang pababa ay may makukulay na bughaw, luntian at pilak na kaliskis. Tila sumisinag ng liwanag ng dagat tuwing ito ay gumagalaw. Ngunit kapansin-pansin ang koronang gawa sa korales, kabibe at hiyas mula sa kailaliman ng dagat. Merong mga suot na alahas na gawa sa perlas. Hanggang sa nagsimula na itong umawit. Isang tinig na nakakabighani, ngunit nakakapinsala. Nagagawang akitin at bihagin ang sinumang makakarinig. Napalingon si Coco sa gawi ng balangay. Pero dahil sa sugat ng mga ito sa braso, ay wala ng epekto ang tinig sa kanyang ama. Hindi rin tinatablan ng kapangyarihan ng tinig si Coco dahil sa taglay niyang mutya. Kaya lang, kasabay ng pagkanta ni Alena, umangat ang naglalakihan na alon na parabang nakokontrol nito ang tubig. Itigil mo ang pagpapalaki ng mga alon! Sumuko ka na! Kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo, kasama ng mga halimaw mong alagad! Sa wakas, bumaba ka rin sa tubig. Talaga palang, hindi ka tinatablan ng kapangyarihan ko. Pero ngayon, hindi ka na makakatakas. Mapapasakin ka na! Hindi! Hayop ka! Hindi ako mapupunta sa'yo! Ikaw ang hindi makakatakas sa akin! Sinisigurado ko yan! Marami ka ng pinatay ng mga kababaryo ko. Ang dapat sa'yo ay mamatay at sunugin sa impyerno! Malakas ang loob mong lumaban sa akin, binata. Para sa akin, ay isa ka lang isdang dilis na kayang-kaya kong kainin ng buhay. Gusto mo bang unahin na kitang patayin? Mayabang ka! Hindi yan sinasabi! Ginagawa yan! Sige! Gawin mo! Mabilis na lumangoy ang reyna ng mga Magindara papunta sa kinaroroonan ng binatang si Coco. Agad itong lumitaw sa kanyang harapan at nagawa nitong kalmutin siya nang matutulis nitong mga kuko sa kanyang dibdib. Lumubog siya sa tubig. Naramdaman niya ang paghapdi ng kanyang sugat. Ngunit biglang naghilom ang kanyang sugat. Paglitaw niya sa ibabaw ay nakita niya ang kaibigan niyang si Dingdong. Abala na ito sa pakikipaglaban sa iba pang mga kauri niya. Kitang-kita niyang nagkaroon ng palikpik, kaliskis at sandatang sibat si Dingdong. Ngunit nasugatan ang kanyang kaibigan, habang si Coco naman ay naramdaman ang paggapang ng mga kaliskis ng isda sa kanyang balat. Nagulat na lamang ang binata sa pagkakaroon niya rin ng pambihirang kakayahan sa tubig. Ang kanyang punyal ay itinaas niya sa ere at sa pagsisid niya sa ilalim ng dagat ay hinarap niya ang umataking nilalang. Nagpambuno silang dalawa ni Alena sa ilalim ng dagat. Muling tumama ang kalmot nito sa kanyang leeg. Ngunit kagaya ng nangyari kanina, naghilom yun na parabang mas lalong nadadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Gumanti siya rito ng isang saksak sa tagiliran. Bumulwak ang dugo mula sa sugat nito. Kaya naman, mas lalo itong nagalit sa kanyang ginawa. Hinampas siya nito ng buntot sa muka, pero hindi niya ininda ang sakit. Sa halip, napansin ni Coco na bumalot ang kulay berdeng liwanag sa kanyang buong katawan. Umikot siya ng mabilis sa tubig.
hanggang sa maging isang ganap na ipo-ipong tubig ang liwanag na taglay ng mutya ng asul na isda. Lahat ng lumapit sa kanya ay binalutan ng malakuryenteng liwanag sa katawan. Nagkikikisay ang mga katawan ng mga magindara na nahagip ng kanyang kapangyarihan. Natunaw ang mga ito sa tubig. Akala ni Coco ay yun lang ang dami ng mga aswang na makakalaban niya. Ngunit nagulat siya nang umalingaw-ngaw ang malakas na paghuni ng mga magindara sa paligid. Sumugod ang mga kalaban, batay sa galaw ng katawan ni Alena. Tila isa yung senyas ng pag-uutos ng labanan. Hindi mo ko basta-bastang matatalo. Kung hindi rin naman kita makukuha, ay kakainin na lamang kita ng buhay. Kasama ang mga kasama mo sa barangay. Mga kasama, atakihin sila. Butasin niyo ang kanilang sasakyan. Sumugod na nga ang mga alagad ng reyna. Bawat paglinga ni Coco sa paligid ay isa-isang lumulubog ang mga kalaban na magindara sa ilalim ng tubig. Sinugod ng mga ito ang sasakyan para gawin ang utos ng reyna. Narinig niya ang boses ni Dingdong na kanyang kaibigan habang nasa anyo itong isang syokoy. Oh, makinig ka sa akin. Puntiriyain mo, Reyna. Sa oras na mapatay mo siya, manghihina ang kanyang mga alagad. Siya lang kailangan mong talunin sa laban. Kumilos ka na, bago pa nila masira ang balangay ng iyong ama. Sige na, bilisan mo! Muling nakipaglaban si Dingdong sa mga magindarang aswang sa pamamagitan ng sandata nitong sibat na gawa sa matigas na koral. Bawat hampas ng sandata ng kanyang kaibigan ay nakikita niya ang pagbulwak ng dugo ng mga kalaban nito sa tubig. Habang si Coco naman ay hinarap ang papalapit na si Alena. Isang malakas na pagbigwas ng buntot ang tumama sa muka ni Coco. Tumalsik siya at lumubog sa tubig. Pagkatapos ay sinundan siya ng pagsaksak ng palikpik nito sa kanyang braso. Sinubukan niya ring saksakin ng reyna ng hawak niyang punyal, ngunit nasalag lang ito ang kanyang pag-atake. Mabilis naman na umikot si Coco at nakipaglaban sa reyna. Katulong nito ang marami nitong mga alagad na katulad din niyang magindara. Ang bawat hampas niya ay nag-iiwan ng alon ng liwanag na tumatama sa mga magindara. Bagamat marami sila, hindi siya nagpatinag. Hindi siya sumuko. Isa-isa niyang tinalo ang mga ito hanggang ang kanilang mga tinig ay naging bulong na lamang sa kailaliman ng dagat. Hindi siya talaga nagpatalo. Sa halip, muli niyang sinaksak sa dibdib si Alena na reyna ng mga magindara. Bumaon ng punyal sa dibdib nito, kasabay ng pagsuntok niya sa mukha nito gamit ang kanyang kamao na merong mutya ng mahiwagang asul na isda. Tumalsik ng malayo si Alena, ngunit hinabol niya ito ng langoy. Halos kasing bilis ng mga isda kung lumangoy ang binatang si Coco. Kaya bago pa man bumagsak sa tubig si Alena, ay nasalo niya na ito ng hawak niyang patalim. Bumaon ang punyal sa likod ni Alena. Tumulo ang dugo nito sa tubig. Ang malakas na alon ng dagat ay parang nawala. Lumitaw ang malakuryenteng liwanag sa katawan ni Alena dahil sa punyal na nakabaon sa likod nito. Hanggang sa unti-unting natunaw ang katawan ng reyna, kumalat ang kulay berdeng liwanag sa ibabaw ng tubig. Lahat ng tamaan ng liwanag, maliban kay Dingdong, ay lumulutang sa tubig habang bumubula ang bibig na animo ay nalalason. Yun ang kapangyarihang taglay ng mutya. At dahil lahat sila ay konektado sa reyna ng mga magindara,
nadamay sila sa pagkamatay ng kanilang reyna. Samantalang si Dingdong naman ay nakaligtas dahil busilak ang puso nito at walang koneksyon sa reyna ng mga Magindara na si Alena. Umalingaw sa paligid ang boses ni Mang Ramon. Anak! Anak, ayos ka lang ba dyan? Nagawa mo, anak! Natalo mo sila! Wala nang mga aswang! Umingala sa itaas ng balangay si Coco at nakita niyang nakabalik na sa dating katinuan ang mga kasama ng kanyang ama. Napangiti siya sa tagumpay na pagkakapanalo niya laban sa mga nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat na matagal na nilang kinatatakutan. Lumapit sa kanya si Dingdong. Kaya naman, malinaw niyang nakikita ang itsura nito. Isang lalaking may matipunong katawan at may palikpik na nakadikit sa ulo nito. Ganon din ang palikpik nito sa tagiliran at ang buntot. Sapat ng patunay na hindi nga isang ordinaryong nilalang lamang ang kanyang kaibigan. Maraming salamat sa tulong mo, Coco. Aking kaibigan. Utang ko sa'yo ang aking buhay. At tatanawin ko yun na malaking utang na loob habang ako ay nabubuhay. Hindi, Dingdong. Ako ang iniligtas mo. Kaya ako ang tunay na may utang na loob sa'yo. Lalo na sa pagkakaligtas mo kay tatay. Hindi siya tuluyang nakagawa ng masama. Nangangako ko na hindi na kami gagamit ng pampasabog para manghuli ng isda. Narinig din ni Mang Ramon ang naging pag-uusap ng magkaibigan. Kaya mula sa itaas ng balangay ay malakas na sumigaw ang kanyang ama. Gagawin ko rin ang sinabi ni Coco, Dingdong. Patawarin mo kaming lahat. Muntik na namin masira ang karagatan. Ipinapangako namin na hindi na kami gagamit ng mga pampasabog para manghuli ng isda at hindi na muling mag-aangad ng labis sa aming mga kinikita. Sa halip, magiging katuwang mo kami sa pangangalaga sa buong karagatan. Umaasa po ko na tutupad kayo sa pangako niyo, Mang Ramon. Para po sa ikakabalanse at kaligtasan ng lahat at ng kalikasan. Nang hindi na po maulit at magkaroon ng paggambala ng mga aswang na Magindara. Marami po salamat. Paano, kaibigan? Kailangan ko nang umalis. Hanggang sa muli nating pagkikita. Huwag kang mag-alala. Nariyan lang ako sa paligid. Itinaas ni Dingdong ang kamao katulad ng pag-aapir nila. Tanda ng kanilang pagiging magkaibigan. Saka ito lumangoy papalayo sa kanyang kinaroroonan. Iwinagayway muna ni Dingdong ang kamay nito bilang tanda ng pamamaalam. Saka lumubog na ito sa tubig. Si Mang Ramon naman ay nagbaba na ng hagdan na gawa sa lubid. Saka lamang umakyat sa itaas ng balangay ang kanyang anak na si Coco. Kusang nawala ang liwanag sa kanyang katawan. Maging ang mga tumutubong kulay asul na kaliskis sa kanyang balat ay tuluyan na ring naglaho. Ang kanyang kakayahang makagalaw ng mabilis sa tubig ay nakatulong sa kanya para makamit ang tagumpay. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na iingatan niya ang mutya ng mahiwagang kulay asul na isda. Pagsapit niya sa itaas ng balangay, nagpasalamat sa kanya ang mga tauhan ng kanyang ama. Lahat din ay may sugat na likha ng talim ng kutsilyo. Yun ang magsisilbing alaala nila na minsan ay nakakita sila ng aswang na Magindara. Saka sila umalis sa laot at naglayag pauwi
sa kanilang bahay. Dala ang isang pangako na hindi na sila mangingisda at gagamit ng pampasabog para sa kanilang paghahanap buhay. Ituturing nilang malaking aral ang pagkakamaling nagawa na itinama ng isang bayaning tagapagligtas ng karagatan na si Coco. Magmula ng gabing yon ay hindi na kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Mang Ramon na mangisda at magamit ang balangay. Nagsilbing alaala na lamang ang balangay ng sinaunang sining ng mga taga-Bicol, habang si Coco naman ay nanatiling tagapag-ingat ng kanyang mutya. Binabantayan nila ang karagatan laban sa mga taong gumagamit ng dinamita para manghuli ng isda. Naging miyembro din sila ng bantay dagat na pinamumunuan naman ng kanyang ama para sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan ng karagatan. Ang labis at maling paggamit ng pampasabog ay nagdudulot ng kapahamakan, hindi lang sa kalikasan, kundi pati sa tao. Mas mainam ang responsabling pangingisda upang mapanatili ang balanse ng dagat at matiyak ang hanap buhay ng susunod na henerasyon. Kapag ang tao ay sobra ang paghangad, nagiging sakim at hindi na nakukontento sa kung ano ang sapat. Ang labis na pagnanasa sa yaman, kapangyarihan o anumang bagay ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Maaaring masira ang kalikasan, masaktan ang kapwa o mawalan ng tunay na katahimikan. Dahil ang kasakiman ay parang tubig alat sa dagat. Kahit gaano karami ang inumin, mas lalo lamang tayong mauuhaw. Samantalang ang pagiging kontento sa kung ano ang meron ay magdadala naman sa atin ng kapayapaan, kaligayahan at mas matibay na ugnayan sa kapwa. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating nakukuha, kundi sa kakayahan nating makontento at pahalagahan ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na lumikha.